Hi guys! Ito update tayo sa gulong guys. Ito na ngayon ang gulong natin guys. Oh, ano to? Nakita nyo to? Labas na ang fly nya. Akala ko to kahapon. Kaya hindi ko napalitan kahapon guys. Dapat kahapon ko to papalitan. Kasi pag wala pa tong mga fly na to, hindi pa to lumalabas kahapon eh. Ito, matigas pa siya oh. Pinakabit ko to guys nung February 17. So ngayon ay May 3. So tumakbo rin siya ng 2 buwan at kulang-kulang 1 linggo na lang bago mag 3 buwan guys. Sana ka makaabot pa to hanggang next week. Kaya lang di na to kaya guys oh. Pero matigas pa rin siya oh, kahit nakalabas na yung fly. Tingin nyo. Nag-alala lang kasi ako guys sa biyahe ko, malayo eh. Dapat next week papalitan ko to ulit ng ganito, kaya lang medyo mahal eh. So balik tayo sa siguro mag journey na lang ulit ako. Disclaimer ha, hindi ako nagpo-promote ng mga brand ng gulong guys ha. Baga sinishare ko lang sa inyo yung honest review ng mga gulong. Kasi yung biyahe ko araw-araw guys, malayo. Ang performance nito guys kumpara sa Pirelli, halos parehas lang siya. Ang pinagkaiba pa nga yan eh, itong Dunlop, nagamit ko itong tag-init. Kaya tumagal, kaya siguro hanggang kulang-kulang 3 buwan lang siya. Yung Pirelli naman, nagamit ko yung tag-ulan. Pero halos parehas lang yung ano niya, yung lifespan niya. Siguro kung tag-ulan, baka mas tumibay pa ito o tumagal pa. Sa init kasi guys ng tinatakbo ko, ang init. Mainit yung semento. Pero tingnan mo, matigas pa siya oh. Parang pwede pa, kaya lang labas na talaga yung fly eh. Delikado na siguro to sa long ride. So yan guys, update ko lang kayo kasi magpalit na ako mamaya. Pagdating sana makahabol ako sa bayan. Alas 5:30 habol pa siguro ako. Malayo kasi tinatakbo ko. Ito kasi guys yung tinatakbo ko araw-araw guys oh. Okay, ito yung guys. Pag start ako dito sa Puerto Princesa, dito ako manggagaling sa Puerto Princesa. Tapos tatakbuhin ko yan Puerto Princesa hanggang dito sa kaliwa, left side na daanan. Dire-diretso yan hanggang kaliwa. Dire-diretso. Itong kasada na to sa left side, iwahig hanggang White Prison, madadaanan ko yan. Punta pa lang ako na ano yan, ng opisina. Ayan, yung left side na to guys. Diretso yan. Mamaya, pagbalik ko, dito ako dadaan. Yung maliit, itong tiny na to na daanan. Ayan, tiny na daanan. Diyan ako, yan ang dideliveran ko mamaya. Pero pupunta muna ako opisina. Dito muna ako pupunta. Ito, Luz Biminda. Itong kalsada na to guys, na mahaba. Na tiny rin. Yan ang papasukin ko papunta dito sa hanggang hanggang dito sa area na to guys, itong opisina namin. Ayan. Ayan. Itong Mangingisda, Barangay Hall. Dito sa Barangay Mangingisda, dito kami nag-opisina. Dito ko pa kukunin yung mga parcel. Tapos i-take mga siguro 1 hour, babalik na naman ako pag nakuha ko na lahat. Balik na naman ako dito. So mula doon hanggang dito sa main road. Saan yung main road natin? Maligaw tayo. Wait. Oops. Ayan.
Yan, ito guys, yung tiny road na to, hanggang Mangingisda. Mga 5 kilometer siguro yan. Tapos, balik na naman ako dito. Ayan, balik na naman ako dito sa pinanggalingan ko na yan. Additional yan siguro mga another 10 kilometer or more or less. Tapos, dito sa Napsan intersection, dito na ako liliko, kaliwa. Ayan, yung tiny road na yan guys, dire-diretso yan. Paakyat yan, bundok yan eh. Kasi ko yan, puro bundok yan guys. Ayan, dire-diretso hanggang dito. So, makarating ako dito sa yan, mabuhay, dire-diretso yan guys. Bundok yan, paakyat yan. Malamig dyan pag taglamig. Yan, yan mga dadaanan ko guys. So, layo niyan, siguro mga 50 kilometers yan. Dire-diretso yan. Diretso. Pupunta pa lang ako niyan ha, magdi-deliver pa lang ako niyan. Diretso yan. Hanggang makarating ako dito sa Napsan National High School. Ito na yung pinaka-proper nila. So, two-way yan. Meron akong dideliveran dito sa side na to, sa kanan. Hanggang dito. Meron din dito sa buong area na to. Ayan. Hanggang dito. Dire-diretso yung kalsada na yan. Dire-diretsoin ko yan. Hanggang dito. Maabot ako ng halos 90 kilometer, 95 to 98 kilometer guys. One way. One way yan ha. Yan, dire-diretso yan guys hanggang dito. Matadaanan ko pa yan, bubusawin, dire-diretso yan. Yung kalsada na yan. Dire-diretso lang ako, dire-diretso, 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 dire-diretso. At hanggang makarating ako dito sa dito na, Apurawan guys. Tapos dito, magdi-deliver ako sa area ng Apurawan. Tatlong sityo at dire-diretso pa rin ako hanggang sa may Little Siargao. Madadaanan ko yan pagkatapos ko dito sa area na to. Dire-diretso ako dito. Yan, may extension pa yan guys, nandideliveran ko hanggang makarating ako dito sa Kulandanum. Itong Kulandanum area. Ito na yung pinaka hindi pa. Meron pa karugtong yan guys hanggang dito. Dideliveran ako dito. Hanggang dito yan. Sa may hindi. Dito lang yata yung sa may Kalyagon. Saan ba yun? Itong Kulandanum guys, merong dito. Tapos balik na ako pagkatapos niyan. So, one way nasa 98 km, pabalik times 2 na yun guys ha. So, imagine gaano kalayo. Araw-araw yan tinatakbo ko. Yeah, yan ang kinakain ng gulong. Diba? Araw-araw. So, ayan. Pagkatapos ko mag-deliver, balik na naman ako sa aking dinaanan. Balik yan, dire-diretso, balik, balik, balik. Balik tayo, yan. Ito na naman ang daan natin, pabalik. So, alis ako sa opisina guys, deliver from 7 AM. Umuwi ako, depende sa dala ko. Minsan, pinakagabi ko na ay alas 5. So, yan. Alas 5 ng hapon, ang minsan alas 6 ng hapon. At hanggang balik na naman ako doon sa aking pinagmulan hanggang sa makauwi. Yun. So ayan na guys, nakabit na ang ating bagong palit na gulong. At siyempre back to journey tayo. At least nakamura ako guys ng halos 1,000 mahigit. Kung
kumpara ko doon sa isa. Yung yan, yung laki ng na-discount ko, di ba? 1,000 mahigit. Halos konti lang naman ang diferensya niya pagka sa pudpud, kung pag-uusapan yung pudpud, yung lifespan niya. Okay. Thanks guys, sana may napulot kayong kaalaman sa honest review ng ating gulong. Hanggang sa susunod na 2 buwan sa pasunod na pagpalit ulit natin ng gulong. Thank you.